Yun yung mga ka-ride. So nung Lunes mga ka-ride, may pizza ba yung Lunes 28 26, hindi ko nagkakamali, no? May 26 mga ka-ride ay tawag nito, inumpisahan na, no? Nag-operate na po yung in-cap. Lunes mga ka-ride ay nag-umpisa na po yung in-cap, no? Ano yung nagiging resulta o magiging resulta ng angkap? In-cap, angkap tuloy. In-cap mga ka-ride, no? So kukunti mga ka-ride yung nagkaroon ng violation, no? Ayun nga sa MMDA kumpara nung unang ipinasang in-cap mga ka-ride, no? Hindi ko alam kung una ba ito. Mga nakaraang taon, no, ay napakarami yung nag-violate. So ngayon, nung inumpisahan ang operation ng in-cap, halos wala pang 1,000. So maraming natakot. Ngayon anong magiging resulta? Mararanasan natin ngayon dahil tayo ay dadaan sa EDSA. At ito yung isa sa kalsada sa highway mga ka-ride na ipinasanga itong in-cap operation mga ka-ride, no? So ngayon bababa at bumababa nga yung nagkaroon ng violation sa in-cap. Pero ang tanong, yung traffic mga ka-ride, mas tumindi yung traffic, no? Halos wala na tayong madadaanan. I mean, wala nang urungan kasi hindi na tayo pwedeng mag-counterflow, hindi na tayo pwedeng dumaan sa mga bike lane, o siguro mas maganda at mas maganda dahil walang mga nagbabayulit o kaunti lang. Siguro masanay na lang tayo kung ano yung magiging resulta. Natural talagang traffic dahil nga hindi na tayo pwedeng sumingit-singit dun sa mga bike lane mga ka-ride. So hindi ko pa naranasan kasi simula nung nagmotor ako, wala pa yung operation ng in-cap. Kalalim na sa kalsada nito, oh. Malalim ba? So yung operation ng in-cap bago lang, ito nga lang Lunes nga nag-umpisa. At hindi ko pa naranasan yung meron akong kasamahan sa trabaho noon na nadali siya sa in-cap, no, sa Manila. Bumiyahe siya ng Manila. At nagulat siya, napakalaki yung kanyang multa. Yun nga, ito pala yung magiging resulta kapag tayo po ay sumuway dun sa in-cap mga ka-ride, no. Tayo po ay sumuway na talagang ang violation natin ay baka magulat na lang tayo. Pero maraming salamat dahil ayon nga sa MMDA ay magbigay sila ng text message o email ba, pero may nakaregister na tayong email, contact number dun sa ating mga dun sa LTO kung saan tayo po ay kumuha ng driver's license, no? At ngayon pa lang natakot na bumiyahe. Ganyan na yung pangamba natin na baka nga tayo ay nag-violate at malalaman natin
yung penalties pagdating po ng renewal ng ating mga ORCR, no, yung ating mga motorcycle, no, mga rehistro ng ating mga motorcycle, ay doon po natin malalaman yung ating mga violation, kung tayo po ay nagkaroon ng violation, mga ka-ride, no, sa ating pagbiyahe-biyahe sa araw-araw. So siguro, oo, maganda siya dahil nga hindi na yung buhol-buhol, hindi na yung sumasalungat na, no, nagka-counterflow na, halos hindi na makadaan yung isang lenya, hindi na madaanan dahil nga nagka-counterflow na. So siguro maganda siya. Yun nga lang, ang magiging epekto nito sa atin ay traffic, dahil na meron pa rin, no? Dahil nga hindi na nga tayo pwedeng dumaan dun sa mga, meron pa rin pasaway, bike lane mga ka-ride. Ano ba to? Hindi na tayo pwedeng dumaan doon sa mga bike lane, lalo na doon sa mga bus lane, no, kung saan kahit hindi pa nga ipinatupad ng NCAP ay marami ng violators. So siguro masanay na tayo, no? Masanay na tayo mga ka-ride na ganito, kasi at least baga yung ating disiplina sa kalsada ay talagang gagawin natin, kaysa namang magbabayad po tayo ng di oras, ano, dahil lang sa ating pagsuway. Saka natural talagang batas ito, kahit naman siguro na noon pa batas na ito na bawal talaga yung counterflow, yung mga dumadaan sa bike lane, although maraming mga nagsasuggest na siyempre kaunti lang naman yung mga bumabiyahe o gumagamit sa bike lane ay baka pwedeng daanan ng mga motorcycle. So ito yung mga suggestion ng ating mga kasamahang rider, kasi siyempre sa panahon ngayon ay dumarami ng mga ka-ride yung mga motorcycle. Sa dami ng mga nagsilabasan ng mga motorcycle company ay dumarami na rin yung mga gustong magkaroon ng motorcycle. So kahit man sabihin na traffic nga, di ba, ito yung solusyon sa ating transportation, tayo mga motorcycle, katulad nga niyan, no, napakaiksi lang ng kailangan nating lugar o daan para tayo po'y makasingit-singit. So ngayon na dumarami yung mga motorcycle, mga ka-ride, yung ngayong suggestion ng ating mga kasamang rider na sana magamit yung bike lane, dahil nga ilan lang naman, hindi naman sila katulad ng mga nakamotor na sobrang dami, mga ka-ride, no? Kaunti lang naman sila. So yun nga talaga, nakakalungkot na siguro masanay na rin tayo, disiplinahin na rin natin yung ating mga sarili sa pagsunod nga, no, pag-iwas dun sa mga posible na magkaroon tayo ng violation dahil sa ipinatubad na NCAP, mga ka-ride, no, na matuto na lang tayong disiplinahin yung ating mga sarili, na matuto tayong sumunod, mga ka-ride, no, sa mga batas, kasi natural ang bawat pagsuway sa ating batas trapiko, even kahit hindi sa kakalsadahan, yung mga nagkaroon ng kung ano man yung kasalanan, magbabayad talaga, no, may penalty. So ngayon dapat matuto tayo, masanay tayo na, kasi talagang automatic magkakaroon pa talaga ng penalty yung mga lumalabag, no, sa NCAP na ito. Tayong mga motorcycle, hindi naman malaki yung ating income. Ano ba naman yan, sir? Pero GNT ka, ha? Pinipit-pitin mo pa ako, ha?
Although maraming nalulungkot, lalo po yung ating mga kasamahang mototaxi rider, kasi nga para makarami at hindi malilate yung ating mga pasahero, sumisingit-singit tayo. Kaso yun na nga, ay hindi na pwede. Bawal na yung counterflow. Kailangan talagang dumaan tayo sa kalsadang dapat nating daanan, no? So, malaking epekto sa atin to, pero siguro sa kalaunan masanay na tayo dahil ito na yung susundin nating batas So nakakatawa nga mga ka-ride, so, napanood natin na video kanina, mayroong isang ambulance, isang ambulansya, hindi siya makadaan kasi siyempre malay mo mapitikan ka pag kumaliwa ka o gumilid-gilid ka, makapunta ka dun sa tawag nito sa bike lane, no? O di kaya dun sa maling dapat mong daanan, parang nagiging resulta hindi na nakadaan yung ambulansya. So siguro di naman siguro may mga reason naman siguro. Halimbawa ngayong mga emergency ambulansya, police patrol, may mga emergency, kailangan nating gumilid kasi ang sinabi naman okay lang gumilid basta wag namang tumambay, pagka tinatambayan na, no? Kasi kung may dahilan naman kung bakit gumilid, halimbawa na lang pag naulan, siyempre para magsuot ng kaputi gumilid mo na. Pero yung sabi nga ng MMDA, kung tinambayan mo na, doon na magkakaroon ng violation. Doon na magbibilang yung violation, mga ka-ride. Hirap tumakbo pag ganito yung kalsada. Hirap pang magpreno yung mga tawag nito. Mahirap tumakbo pag ganito yung kalsada, maggiwang-giwang yung gulong Buti lang, medyo bago-bago pa yung gulong natin. Nung nakaraan taon na manipis na, gumigiwang-giwang pag mga ganitong kalsada yung mga dinadaanan, no? Yung inaayos, siguro ispalto, expired na yung ispalto, kaya tinanggal at babaguhan na naman. Mas maganda siguro kung simentado na lang, no? Para medyo matagal yung buhay ng semento compare sa mga espalto. So siyempre para mabilis din siguro madaanan yung kalsada, kasi kung semento baka medyo matagal, no? Kaya espalto na lang, no, para mabilis na madaanan, kasi ang espalto usually talaga mabilis siya matapos yung gabi lalagyan siya, possible kinabukasan pwede na po siyang daanan. Compare sa simento, medyo siguro weeks pa bago ito madaanan, mga ka-ride. So yun, mga ka-ride, no, nakakalungkot man dahil nasanay tayo sa siksikan, nasanay tayo sa counterflow dahil nga sa ating pagbabiyahe. Pero siguro mas maganda kung sanayin na natin yung ating mga sarili, dahil siguro ayaw naman natin magkaroon ng violation, no? Ayaw naman natin magkaroon ng bayad, no? Pagdating ng pagre-renew ng ating mga rehistro ng ating mga sasakyan. Yun nga, may nakita rin akong video kanina, no, sa Commonwealth Highway, talagang nasa loob lang talaga ng motorcycle lane yung ating mga kasamahang rider. So maganda dahil nga nagkakaroon ng disiplina yung ating mga kasamahang rider, dahil mas gustuhin nilang matraffic, no? Maging tayo, mas gustuhin natin may traffic kaysa magbayad po tayo ng penalty. Yun yung pa may mahirap. Okay na yung matraffic, wag lang magbayad ng penalty. Masanay na rin tayo sa katagalan, no? Sa ibang bansa nga talagang disiplinado yung mga motorista, no? Hindi lang naman sa mga rider kundi sa lahat ng mga motorista.
sana tayo din dito sa Pilipinas. Kasi ano tayo eh, balahura tayo eh. Balahura tayo mag-drive. Wala tayong pakialam. So, hindi naman lahat. Pero talagang balahura tayo mag-drive. Tayo maka-across. Parang nabili natin yung kalsada. Talagang tiyagaan na lang natin, lalo pag nadaan tayo ng EDSA. Doon sa mga lugar na kung saan matraffic talaga at kailangan natin na sumingit na ngayon na hindi na pwede, talagang kailangan natin sumunod, kailangan nating sundin yung kung ano man ang dapat nating sundin kung ayaw nating mamumulubi sa multa, sa mga penalties pagdating sa araw ng magre-rehistro ng ating mga motor. Yung mga lugar din naman mga ka-ride na hindi traffic, katulad dito, hindi ko alam kung anong lugar to, basta lumabas ako ng Isimbikutan, ito na yung nilabasan ko, palabas daw ito ng Quezon City. So may mga lugar din naman na hindi matraffic, katulad nga nito. So siguro pag nasa EDSA na tayo, talagang kailangan natin ng maaga kung ayaw nating mali, dun sa mga nagtatrabaho, na may sasakyan, lalo din po sa mga nagpo-commute. So kailangan na siguro nating agahan para hindi tayo malilate, kasi siyempre baka abutan pa tayo ng siyam-siyam, kasi nga susundin natin, iwasan natin yung mga daan na dapat hindi natin daanan. Kaya mga ka-ride, maraming salamat. God bless po. Happy Wednesday night po sa ating lahat, makaliwalas yung ating panahon. Good evening, good morning, good afternoon, saan man kayong sulok ng mundo. Road Rider, bye bye.